May malaking problema. Sa Ilog Liudia. Iyong balsa na 5 yuan ang bayad. Nasuspindi ang operasyon dahil may nagsumbong. Wala nang biyahe ngayong araw. Huwag na kayong maghintay, mga kabarangay. Ang balsa sa Karatig na yon ay nagsisimula sa 15 yuan. Mga kahon ng isda, gulay at kagamitan. Hiwalay na bayad ang lahat. May ilan talagang ayaw sumakay. Dito sa pantalan ng nayon ng Liudia. Paano tayo tatawid kung walang balsa? 13 taon nang bumibiyahe ang balsa ni Mang Liu. Bakit bigla na lang hindi umaandar? Sino ang nagsumbong? Sino ang may kagagawang ganyan? 15 yuan, hiwalay pa ang kargamento. Paano pa tayo makapagbebenta ng isda? 10:00, may pipirmahan akong sample order sa planta ng Kinghe. Pipirma kami sa listahan ng mga sample. Kargang nagkakahalaga ng 200,000. Naghihintay na ang purchasing manager nila. Sa opisina. Hindi lang ito simpleng pagkahuli. Sinisira nito ang proyekto ko. At sinisira rin ang mga order ng planta namin. Wala talaga tayong balsa. Wala talagang bangka. Ano na ang gagawin ko sa 2 kahon ng isda? Pagsikat ng araw, lalanta agad ang isda. Bago mag 3:30, hindi pa ito makarating sa himpilan ng bilihan. Diretso nilang ibababa ang presyo. Sino ang nagsabing hindi? Ang mga isdang ito ay hinango ko sa lambat mula 3:00 ng madaling araw. Naghihintay lang ako na tumaas ang presyo sa palengke ng umaga. Kapag ipinagpaliban pa ng 1 oras, ang sariwang isda ay ibebenta na sa presyong pangtapon. Mahal ang paninda sa Jiangnan, pero ang sariwang isda ay ibebenta pa rin sa presyong pangtapon. Ang sariwang isda ay ibebenta na sa presyong pangtapon. Hindi ako makakapunta sa inventaryo sa planta ngayong araw. Maghihintay sa akin ang buong linya. At kailangang itala ang pag-abot ng mga kagamitan. Mababatak ang pasensya ko. Pati ang mga itlog ko. May napagkasunduan akong almusal sa tindahan sa bayan. Kapag nahuli ako, ibebenta nila sa iba. Ako lang ang kahera sa morning shift ng supermarket. Isang beses na mahuli, kalahating araw ang kaltas. Ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag na kayong maghintay. Hindi na makakapunta si Liu Ziyuan ngayon. Hindi sira ang balsa. May sadyang nagsumbong dito. May isang taong 3 buwan nang gumagamit ng balsa. Patuloy na umiiwas sa bayaran. May utang na 600 yuan. Sinisingil siya ni Liu Ziyuan. Nasaktan ang pride niya. Kaya agad siyang tumawag para magsampa ng reklamo. Ngayon, ipinatigil ang biyahe para sa pagsasaayos. 7 araw na multa na 3,000. Wang Yong. May utang kang 600 yuan sa bayad sa balsa. Dapat bayaran mo na ngayon, hindi ba? Bakit mo ako tinatawag? Ang sinasabi ko, iyong 3 buwang ipinagpaliban. 600 yuan lahat ang bayad sa balsa. Bayaran mo na ngayon. Isang biyahe sa umaga. Isang biyahe sa gabi. 60 araw ng trabaho. 120 biyahe. 5 yuan bawat biyahe. Nasa kwaderno ang lahat ng tala. Walang ni isang halagang dinagdagan. Liu Ziyuan, ikaw ba ay? Sinasadya mo ba ito? Nandito ang mga pasahero at ang mga kargamento. Pero pangalan ko talaga ang pinuntirya mo. Ayokong pag-usapan ito sa bangka. Kung ganoon, bakit mo pa sinasabi ngayon? Iniisip mo hindi na ako marunong mahiya. 6 na beses na kitang kinausap ng sarilinan. Sabi mo, bukas. Pagdating ng katapusan ng buwan, matatanggap ko na ang bayad sa proyekto. Paulit-ulit na akong naghintay. Sa harap ng lahat ng nasa bangka, siningil mo ako ng 600. Gusto mo ba ang bayad o gusto mo akong ipahiya? Wala ka namang dapat singilin sa akin. Hindi kita maabutan. 600 lang naman iyon. Kailangan mo bang magmadali ng ganito? Hindi ito tungkol sa 600. Hindi kita pinagbubuntungan ng galit. Talagang hindi ko na kayang tiisin. Alam mo naman ang kalagayan ng pamilya ko. Hindi naman kayo walang alam sa sitwasyon. Kailangang ma-ospital ni inay. Palugit, kailangang ma-ospital ni inay. Paunang bayad, 15,000. 15,000 paunang bayad. Palugit, 2 beses nang naniningil ang ospital. Kailangang ipaayos ang makina ng bangka, 2,600. Noong 2,277,337, punit ang lubid ng salbabida. Nakatala, 873. Noong 2,277,337, dapat na ring palitan ang pamatay sunog, mahigit 800. Nakatala, 873. May asawa at mga anak din akong bubuhayin. Kailangan ko talaga ng puhunan gayon. Kung hindi, hindi rin kita pipilitin. Talagang gipit ako sa pera. Utang mo sa akin ang pera. Babalik ako ngayon. Hindi naman iyon sobra, di ba? Ano ang pakialam ko kung kailangan ang pamilya mo ng pera? Nagbabayad ako sa pagsakay sa bangka mo. Negosyo iyan. 5 piso bawat biyahe. Akala mo naman napakalaking negosyo nito. Hindi ako nanghihiram ng pera sa iyo. Sinisingil kita sa perang utang mo. Hindi naman sa ayaw kong magbayad. Bakit ka nagmamadali? Napakaraming beses mo nang sinabi iyan. Ayoko nang ipagpaliban pa ito ngayon. 8 o 7 tao ang pinamamahalaan ko sa lugar ng proyekto. Sa harap ng lahat ng nasa bangka, sinabi mong may utang ako. Paano pa ako haharap sa mga tao pagkatapos nito? Ilang tao ba ang pinamamahalaan mo sa proyekto? Sarili mong problema iyon.
Sumasakay ka sa bangka ko pero ayaw mong magbayad. Problema ko na iyon. Bill sa pagpapa-ospital. Bill sa pagpapa-ospital. Kapag hindi na ibigay ang paunang bayad kay inay bukas. Kapag hindi na ibigay ang paunang bayad kay inay bukas. Maniningil na naman ang doktor. Tansya ng gastos. Hindi na pwedeng ipagpaliban ang pag-aayos ng makina ng bangka. Araw-araw kang naghahatid ng mga tao sa kabilang pampang. Kung tumigil ang makina sa gitna ng ilog, sino ang mananagot? Kapag may nangyaring masama, sino ang mananagot? Nakatala rito ang mga gastos sa loob ng 3 buwan. Ni minsan, si Wang Yong ay hindi kusang nagbayad sa kanya. May mga panahong kapos din ang puhunan sa proyekto. Ang pagiging kapos sa puhunan ay hindi dahilan para hindi magbayad. Alam kong nahihiya kang magsabi. Pero hindi rin naman pwedeng. Hindi na kami mabuhay. Hindi ka naman nakikiusap sa iba. Kinukuha mo lang ang perang pinaghirapan mo. Ziyuan, kulang ang ibinayad ko sa isang biyahe noong isang araw. Babayaran ko rin ang kulang. Ang pabor ay pabor. Ang bayad sa bangka ay bayad sa bangka. Hela Osi, ano ang pakialam mo? Nagpapanggap ka na namang alam mo ang lahat. Hindi ako nagpapanggap. Para sa akin, kapag may utang, dapat itong bayaran. Kuya Liu, noong nakaraang linggo. May 2 biyahe akong sinabi kong babayaran sa katapusan ng buwan. Babayaran ko rin ngayon ang kulang. Noong isang araw, nakaharang ang bag ng mga kagamitan. Hindi ka naman naningil ng sobra. Babayaran ko ngayon ang kulang. Ziyuan, iisa lang naman ang nayon natin. 5 yuan bawat tawid. Bakit kailangan mong itala ang lahat ng ganoon ka-eksakto? Wang Yong, hindi rin madali ang magtrabaho sa konstruksyon. Hindi mo ba pwedeng sabihin sa akin ang sarilinan? Sinabi man iyon ni Aling Quilan, hindi pa rin tama na ganoon ang sabihin. Si Kuya Liu karaniwan ay hindi ganoong klaseng tao. Siguradong talagang gipit siya ngayon. Hindi ko naman sinabing hindi na siya kailangang magbayad. Ang ibig kong sabihin, hindi magandang pag-usapan iyon sa harap ng mga tao. Ang hindi magandang tingnan ay ang pagkakautang mo. Hindi naman kita sinisingil. Hela Osi, wag mo akong gipitin sa mga salita mo. Hindi kita ginigiit. Nagtatanong lang ako. Ikaw ba ang may utang sa perang iyon? 13 taon ko nang pinapatakbo ang bangkang ito. 5 yuan bawat tawid. Kailanman ay hindi ko tinaasan ang singil. Tukwa ni Aling Gi. Binti ni Tio Zong. Mga itlog ni Liang Meijuan. Mga sample ni Huang Guoqiang. Kailan ba kitang pinabayaan? At ikaw, Wang Yong. Kapag umuulan at umuuwi ka mula sa lugar ng konstruksyon, inilalapit ko rin ang bangka. At sinusundo kita sa pinakamalapit na maputik na pampang. Hindi ba kusang loob mo namang ginawa iyon? Kusang loob ko iyon. Pero hindi ko sinabing gusto ko iyon. Hinayaan kitang maupo ng libre. Hindi ba mahilig kang magkwenta? Kung ganoon, ikukuwenta ko rin ng maayos ang lahat para sa iyo. Pansamantala ka bang dumaong sa bangkang ito? Mga kahon ng tokwa at basket ng itlog. Mga kahon ng gulay at mga kahon ng sample. Naitala mo ba ang bawat biyahe? May ilang sumasakay na hindi nagsusuot ng salbabida. Nakapirma ka na ba? Nakapagbigay na ba ng resibo para sa buwan ng bayad sa bangka? May ilang matatanda na hindi marunong gumamit nito. May ilang nagmamadali papunta sa palengke tuwing madaling araw. Itatala ko muna. Maliliit lang ang lahat ng kargamento. Walang lalampas sa itinakdang bigat. Tigilan mo ang matatamis mong salita. Hindi ba mahilig kang magtala ng utang? Wang Yong, ano bang ginagawa mo ngayon? Wala ka nang maisulat na utang. Hindi ba gusto mong magsiyasat ng mga tala? Ngayon, magpapunta rin ako ng mga taong magsisiyasat sa iyo. Wang Yong, ang bayad sa bangka ay hiwalay na usapin. Huwag mong palakihin ang bagay na ito. Sa isang tawag mo lang. Hindi ba ang maabala ay si Kuya Liu lamang? 5 yuan bawat tao ang singil niya sa pagtawid sa ilog. Matagal ka nang sumasakay pero may utang ka pa rin. Ngayon, siya pa ang isinumbong mo. Ikaw na mismo ang mag-isip kung karapat-dapat ba ang ginawa mo. May mali ba sa pagsasampa ko ng reklamo ayon sa mga patakaran? May karapatan kang magsampa ng reklamo. Pero pag-isipan mong mabuti. Hindi ikaw lang ang sumasakay sa bangkang ito. Araw-araw, pabalik-balik ang mga tao. Umaasa silang lahat sa bangka para makatawid sa ilog. Ang tokwa ni Aling Gi ay kailangang dalhin sa palengke ng madaling araw. Ang mga itlog ni Liang Meijuan ay kailangang ihatid sa tindahan ng almusal. Pupunta si Lo Jianping sa pantalan para magpalitan ng duty. Pupunta si Ibiao sa lugar ng renovasyon para habulin ang trabaho. Pupunta si Tio Zong sa klinika para sa follow-up na pagsusuri. Pati si Huang Guoqiang. Maantala ang paghahatid ng sample na ito. Ang order kay Chen mo ay mabibitin. Naisip mo ba kung ano ang magiging epekto ng pagsusumbong mo? Ano ang magiging kahihinatnan? Liu Ziyuan, huwag mo akong takutin ng sadya. Hindi kita tinatakot. Ako ang nagpapatakbo ng bangka. Ako ang may pananagutan sa mga pasahero. Sa pang-araw-araw na pagbiyahe at kaligtasan. Isinumbong ko ang pantalan ng nayon ng Liu Jia. Ang 5 yuan na bayad sa pagtawid. Ngayon ay nasa ilog na. Agad na dumulog sa sentro ng serbisyo sa pagtawid ng Qinghe. Madalas siyang dumaong ng biglaan. Tumutulong magdala ng mga kahon ng tokwa. Mga tray ng itlog, supot ng kamote at kahon ng sitaw. Hindi kumpleto ang talaan. May ilan ding nagbabayad ng buwanan. Hindi rin kumpleto ang mga resibo. Siya mismo kung minsan ang nagpapabayad ng buwanan. At hindi rin maayos ang mga resibo.
Pero may utang kang pera sa mga tao. Paano ka magkakaroon ng mukhang magsumbong sa kanila? Isang bagay ang pagkakaroon ko ng utang. Ibang bagay naman ang hindi alinsunod sa pamantayan ang kanyang bangka. 13 taon, 5 yuan bawat biyahe. Mang Liu, sandali lang po. Basa ang tokwa. Huwag kang magmadali, ilalagay ko sa unahan ng bangka. Huwag mong maipit. Dahan-dahan po, Tiyong Zong. Aalalayan ko kayo. Mang Liu, sandali po. Umakyat ka. Ilagay mo ang tray sa loob para hindi mabunggo. Lumapit ka ng kaunti, Ziyuan. Basang-basa na ang sapatos ko. Dahan-dahan, baka madulas ka. Dapat mo na ring ipaayos ang bangkang ito. Itong sirang bangka. Akala ko ang ilog na ito. Naalala pa naman ng lahat. Kung paano tayo nakakatawid. May ilan pala na dahil matagal nang nakikinabang. Ay iniisip ng karapatan na nila ang lahat. Liu Ziyuan, itong pantala ng nayon ng Liu Jia. Ay may tala bilang serbisyong pampubliko ng nayon. Kumpleto ang mga pangunahing papeles. Ngunit hindi kumpleto ang tala ng biglaang pagdaong. Hindi rin kumpleto ang talaan ng mga kargamento. May ilang pasaherong walang salbabida. May mga kulang na lagda. Hindi rin maayos ang buwanang tala ng bayaran. May rehistro ang bangka ko. Nakakabit din ang plaka ng kapasidad. Ang problema, nitong mga nakaraang taon. Dumaraan dito ang mga taga-nayon tuwing madaling araw para mamalengke. Hindi ko na isagawa ng maayos ang ilang tala. Hindi ito dahil may nagsumbong. Kaya agad na pinaparusahan. Nagsagawa kami ng inspeksyon sa lugar. Totoong may mga kakulangan. Iniutos ang pansamantalang pagpapatigil sa paglalayag at pagsasaayos. Kailangang matapos ang pagsasaayos sa loob ng 7 araw. Multang 3,000. Kumpletuhin ang mga dokumento ng pagsasaayos. Matapos ang panibagong inspeksyon at pag-apruba sa lugar. Maaari kang humiling ng mas maagang pag-apruba. Upang maibalik ang serbisyong pagtawid para sa mga mamamayan. Tinatanggap ko ang mga kailangang ayusin. Tinatanggap ko rin ang multa. Pero lahat ng sakay sa bangkang ito ay may mahalagang lakad. May mga papasok sa trabaho at pupunta sa palengke ng madaling araw. May naghahatid ng paninda, may nagpapagamot. Lahat sila ay sumasakay sa bangka. May kaunti pang distansyang tatahakin. Hindi ba pwedeng hayaan ninyo akong tapusin muna ang biyahe na ito? Pagkatapos nito, agad akong babalik para asikasuhin ang lahat. Aayusin ko ang dapat ayusin. Ngayon ay opisyal lang nasa proseso tayo ng pansamantalang pagpapatigil at pagsasaayos ng serbisyo. Hindi na maaaring magsakay ng mga pasahero. Multang 3,000. Muling makapagsasagawa ng biyahe kapag kumpleto na ang pagsasaayos. Kapag naibalik na ang operasyon. Bumaba muna kayong lahat at maghintay ng ibang sasakyang maglilipat sa inyo. O humanap tayo ng ibang paraan. Wang Yong, tingnan mo ang ginawa mo. Wala nang makatawid sa ilog. Ngayon lang kayo nagmamadali dahil apektado na kayo. Bakit kanina ay hindi ninyo ako tinulungan magsalita? Kakampi kayong lahat sa kanya. Wang Yong, ang daming tao at kargamento. Naantala dahil dito. Babayaran mo ba, bakit ninyo ako sinisisi? May problema na talaga ang bangka niya. Bago ka magsumbong, bakit hindi mo muna ibinalik ang 600? Sinuri ito ayon sa mga patakaran. Hindi naman pwedeng si Wang Yong lang ang sisihin, di ba? Hindi ba pera ang gusto mo? Eksaktong 600, walang bawas. Itutuloy sa susunod na bahagi. Ang hinihingi ko sa iyo ay bayad sa sakay sa bangka. Hindi para gawin mong barado ang daan ng buong nayon. Huwag kang magsalita na parang napakabuti mo. Sa lahat ng taon na umaasa ka sa bangkang ito, malaki rin ang kinita mo sa mga kababayan natin. Ano ba ang ginagawa mo sa akin? Alinggi, ang tokwa mo ang pinakakinatatakutan ang pagkaantala. Hela Osi, tulungan mo muna siyang makipag-ugnayan. Sa isang bangkang makapaghahatid ng mga kargamento. Ako muna ang sasagot sa gasto sa isang biyahe. Ikaw mismo ang kailangan ding magbayad ng multa. Ako na ang bahala sa multa. Malawak ang mga kakilala mo, Hela Osi. Baka makahanap ka ng paraan para maihatid ang isang kargamento. Unahin ang mga kailangang maihatid agad. Hindi pwedeng magsakay ng napakaraming tao. Ipapadala ko muna ang tokwa at mga itlog. Kasama ang mga sample. Unahin ang pinakakailangan. Sige, gagawan ko ng paraan. Huwag kang mag-alala. Alinggi, ano po ang nangyari? Mang Liu, patawad po. Ngayon sa bangka, natakot ako. Kaya hindi ako nangahas na magsalita para sa iyo. Hindi kita sinisisi. Hindi papel ang pinunit niya. Kundi ang pusong inialay mo sa loob ng 13 taon. Kung wasak na, wasak na. Basta may taong nakaalala, sapat na iyon. Anong multa? 3,000. Nasamsam pa ang bangka at 2,600 para sa makina. Nakapangutang pa kay inay ng 5,000. Akala mo makukuha mo ngayong araw ang 600. Pero nakabalik nga ang pera. Tumigil din ang bangka. Hindi iyon simpleng pagbabayad. Iyon ay kahihiyan sa akin. 13 taon mong pinapatakbo ang bangkang ito. Sa loob ng 13 taon, 5 lang ang singil mo bawat biyahe. Samantalang ang iba, nagsisimula sa 15. Ni minsan ay hindi ka nagtaas ng singil. Akala ko alam ng lahat ang tamang ginagawa. Ngayon ko lang nalaman na may mga tao. Talagang walang pakiramdam. Hindi buong nayon ang kinamumuhian mo. Nasaktan ka ng bangkang ito.
Hindi mo ba sasagutin ang lahat? Kahit wala kang paraan noon. Tinutulungan mo pa rin kaming humanap ng solusyon. Kahit nakabalik ka, wala nang bangka. Kahapon ay tinutulungan ko pa sila na humanap ng paraan. At ano ang kinahinatnan? Mula ngayon, ang bangkang ito ay hindi na titigil kapag may magtaas lang ng kamay. 13 taon kong pinatakbo ang bangka. Iniisip ko ang mga kababayan ko. Kung makatutulong, tumutulong ako. Pero kapag matagal kang tumulong, may mga taong nakalilimot na tulong ang ginawa mo. Hindi mo na bibiyahe ang bangka. Sa ganitong oras, karaniwan ay nakadaong na ang bangka ni Kuya Liu. Bakit wala pa siya ngayon? May pwesto ako sa bayan. Kapag nahuli ako, hindi na tatanggapin ang mga gulay ko. 8:00 ang pasok ko sa pabrika. Kapag isang beses na late, kalahating araw ang kaltas. Baka nasiraan ang bangka sa kabilang pampang. Sino ang tatawag kay Kuya Liu? Ang mga patatas na ito ay para sa isang restaurant. In-order ng kusina. Kapag hindi makarating bago mag 8:00, iba na ang kukuning paninda nila. 3:00 ng madaling araw ko iniahon ang mga isdang ito. 8:00 ang pasok ko sa morning shift. 2 lang kami sa himpilan ngayon. Hindi talaga pwedeng wala ako sa trabaho. 10:00, pipirma sa sample order. 200,000 halaga ng paninda. Naghihintay na ang manager ng pagbili nila. Matagal na siyang naghihintay. Tinawagan ko pero walang sumagot. Hindi ko rin siya makontak. Wala pa ring sumasagot. Huwag na kayong maghintay. Sinabi ni Kuya Liu sa akin. Naipaalam ko sa lahat. Itinigil ang biyahe ng bangka. Ang tawiran ni Liu Ziyuan ay isinumbong kahapon. Ipinasara ito para sa 7 araw na pagwawasto. 7 araw, kung ganoon, paano tayo tatawid sa mga araw na ito? Sino ang may gawa nito? Si Wang Yong ang nagsumbong. Bakit mo isinumbong si Kuya Liu? Hindi naman maayos ang bangka niya. Pansamantala siyang dumadaong para maghakot ng paninda. Kulang ang mga tala. Wala ring resibo sa buwanang bayaran. Hindi mo rin ako masisisi rito. Kung hindi siya pansamantalang dumadaong, sino ang maghahatid ng isang kariton kong gulay? Hindi siya tumatangging maghakot ng paninda. Itong isang sako kong patatas. Ako na mismo ang magbubuhat hanggang bayan. Tama nga naman. Tayong mga tao rito ay umaasa kay Kuya Liu sa paghahatid ng paninda. Dahil sa pagsumbong mo, ano na ang gagawin namin? Bago ka nagsumbong, naisip mo ba? Na iisang bangka lang ang masasakyan ng lahat. Paano ko malalaman na 7 araw itong ipasasara? May utang kang 600 yuan sa kanya. Kahapon ka na niya siningil. Tapos bigla mo siyang isinumbong. Nga. May utang kang pera sa kanya. Dapat mo naman talagang bayaran. Sinisingil ka lang niya. Pero ipinahinto mo pa ang bangka. Ano ba talaga ang pakay mo? Para sa pansarili mong dangal. Pinahirapan mo ang isang buong baryo na makatawid sa ilog. Tapos sa harapan ng lahat ng sakay. Tinatawag mo ang pangalan ko. Wala na ba akong hiya? Ilang beses ka nang kinausap ng sarilinan ni Kuya Liu, hindi ba? Ano ang isinagot mo sa kanya? Bakit sinabi mong kailangang ipahinto ang lahat ng biyahe? Nakiusap pa si Kuya Liu sa mga kawani. Nahayaan muna siyang maghatid ng mga tao sa kabilang pampang. Tingnan mo ngayong araw. Sa bawat biyahe may mga taong umaasa rito para makatawid. Boss, nasa pantalan ako. Hindi dumating ang bangka. Kailangan nating maihatid ang kargamento ngayon. Kung hindi ka pa darating, ituturing kang lumiban sa trabaho. Naghahanap na ako ng bangka. Paparating na ako. Mawawala na ang trabaho, wala pang bangka. Ano na ang gagawin ko? Sa amin, hindi na makapaghihintay ang mga customer. Kapag hindi pa kayo dumarating bago mag 8:30, kukuha na siya ng gulay sa iba. Wala nang silbi ang pag-uusap tungkol dyan ngayon. Bilisan mong maghanap ng bangka. Nakipag-ugnayan na ako sa bangka mula sa kalapit na nayon. Magkano? 15 bawat tao. 15. 5 piso lang kay Mang Liu. Isang truck ang dala kong gulay. Hiwalay ang bayad sa kargamento. Magkano naman ang hiwalay na bayad? Ang mga basket ng gulay nagsisimula sa 5 piso. Kamote at patatas. Ang ganitong kabigat nagsisimula sa 10 piso. Isang sako lang naman itong kamot ko. Kaunti lang ang kikitain ko kapag naibenta ito. Kalahati agad ng kita ang mapupunta sa pagtawid. Kailan darating ang bangka? Sabi niya, kalahating oras ang pinakamabilis. Kalahating oras. Siguradong mahuli ako at mababawasan ang sahod ko. Narinig mo ba? 15 bawat tao, hiwalay ang kargamento. Kaya mong magbayad niyan. Pero kami, hindi namin kaya. Bakit ninyo ako sinisisi? Hindi naman ako ang nagtaas ng presyo. Ayoko nang makipagtalo sa iyo. Nagtanong ako sa bangka mula sa nayon ng Sinkiao. Sabi nila, abala ang mga bangka sa ilog ngayon. Hindi tiyak na papayag silang pumunta sa pantalan natin. Basta pumayag silang pumunta, ayos na. Ipadala muna natin doon ang mga gulay.
Tao lang ang isinasakay nila, hindi ang mga basket ng gulay. Hiwalay ang bayad sa mga basket. Kayo pa mismo ang kailangang magbuhat papasok sa bangka. Paano naman ang mga basket ng isda ko? Lalo na sigurong walang gustong magdala niyan. Nagtanong ako sa pantalan. May pampasaherong bangka roon. Ano ang sabi nila? 15 bawat tao. Hiwalay ang kargamento at kapag wala pang 6 na tao. Hindi sila dumadaong sa panig ng nayo ng Liudia. Kapag wala pang 6 na tao, hindi sila dumadaong. Kapag may pasok ako, paano ako makapaghihintay? Hihintayin pa ba nating makabuo siya ng mga pasahero? Kargamento rin ang kamot ko. Ang mabigat na kargamento, nagsisimula sa 10 piso. Mga produktong pantubig. Nagtanong ako sa motor bangka sa tabi ng palaisdaan. Mga produktong pantubig. Sabi nila, bangkang pangtrabaho iyon. Hindi nagsasakay ng pasahero ang bangkang pangisdaan. Baka maaksidente. Hindi nagsasakay ng pasahero. Baka maaksidente. May iba pa bang bangka? May isang pribadong maliit na bangka sa ibabang agos. Pwede ba itong pumunta? Pwede. Mga produktong pantubig, 200 bawat biyahe. Mga produktong pantubig. Mga produktong pantubig. Buong bangka ang inuupahan, hindi bayad bawat tao. 200. Sa kaunting gulay na ito, may mabibenta pa ba ako? Ihahatid ko ang patatas ko sa mga kainan. Hindi man lang ako kikita ng 200. Wangyong, hindi ba sabi mo, susunod tayo sa patakaran? Ngayon, heto na ang patakaran. 200 bawat biyahe. Ikaw ang magbayad sa amin. Bakit ninyo ako sinisisi? Hindi naman ako ang nagpapatakbo ng bangka. Pero si Liu Ziyuan, iyong bangkang 5 piso lang. Ikaw ang nagpatigil nyon. Sino ang nagpatawag sa bangka? Ako ang tumawag. Magpadala muna tayo ng isang kargamento sa bayan. Linawin muna natin ang lahat. 15 bawat tao. May dagdag bayad ang kargamento. Mga itlog, repolyo, kamote at patatas. Malalaki ang puwang na kinakain ng mga kahon ng isda at ng mga ito. Lahat may dagdag bayad. Nakaayos na ang mga itlog ko. Hindi dudumihan ng mga iyon ang bangka. Si Mang Liu, noon pa man. Hindi pa siya kailanman naningil ng ganito. Kahit hindi dumumi, kumakain pa rin ng espasyo. Kung ganoon, si Liu Ziyuan ang kausapin mo. Mauuna na ako. Talagang ibabawas na sa sahod ko sa pabrika. 15 ang bawat sako ng patatas, hiwalay ang bayad. 2 sako lang naman ang patatas ko. Kahit 2 sako, kasama pa rin sa bilang. 10 bawat tao. 15 ang patatas, 10 bawat isa. Magkano lang naman ang kikitain ko kapag inihatid ko ito sa kainan? Ate Luo, sasakay ka ba o hindi? Hindi na talaga ako aabot. Tandaan mo ang bayad sa kargamentong ito. Ang isang kahon ng isda ko ay presyong pangmerkado sa madaling araw. Pero hindi pa rin siguradong maililigtas lahat. Ikaw na ang bahala. Parami ng parami ang mga tumatawid sa pantalan. Magulo na ang lahat. Ang bangka mula sa karatig na yon, 15 bawat tao, hiwalay ang bayad sa kargamento. Ito na ang ikalawang pangkat ng mga tao ngayong araw. Hindi na rin sila makakatawid. May nag-aaway dahil nag-uunahan sa pagsakay. Sabihin mong sa bangka ng karatig na yon muna sila sumakay. Nakatigil ang bangka ko. Wala akong magagawa. Kung gusto mong sagutin ang mensahe, sagutin mo. Sa pagkakataong ito, sila muna. Sila na ang dumiskarte. Kailangan ko ring mag-isip. Paano pa patatakbuhin ang bangkang ito sa hinaharap? Multa na 3,000. Hindi pa naaayos ang makina ng bangka. Naghihintay rin ng bayad ang nanay ko. Ang ginawa niya kahapon. Hindi iyon pagbabayad ng utang. Ipinamukha niya sa akin ang pera niya. Panghihimasukan mo pa rin ba sila? Hindi sa ayaw ko silang tulungan. Hindi na pwedeng bumalik sa dati. Ang kargamento kong gulay. Kalahati na lang nito ang maituturing na paninda ngayong araw. Hindi ko kayang buhatin ang mga kamot ko. Hindi rin kinokolekta ng bangka. Ano na ang gagawin natin? Hoy, pwede bang pumunta ang bangka mo? Sa pantalan ng nayo ng Liudia. 18 kahit ano pa ang dala. May hiwalay pang bayad ang kargamento. Walang biyahe kung kulang sa 6 na pasahero. Sige, naiintindihan ko. Pare-pareho lang ang lahat. Alam nilang nakatigil ang bangka ni Mang Liu. Lahat sila nagtataas ng singil. 5 piso ang pamasahe at 13 taon na siyang bumibiyahe. Tayo pa ang nagrereklamo dahil nagtatala siya ng utang. Wangyong, tandaan mo ito. Unang araw pa lang ito. Bukas, sa makalawa at sa susunod pa, ganito rin ang mangyayari. Ako, hindi ko rin inakalang hahantong sa ganito. Noong nagsampa ka ng reklamo, hindi ba pinag-isipan mong mabuti? Nasaan si Mang Liu? Bakit hindi siya dumating? Talagang hindi na siya namamagitan ngayon. Hindi sa ayaw niyang mamagitan. May taong pumutol sa daan ng lahat para makatawid. Nakatigil ang lansa sa pantalan ng nayo ng Liudia. Lumipat ako sa bangka ng karatig na yon. Xiaoman. 20 minuto nang nahuhuli. Alam kong nahihirapan ka. Pero hindi pwedeng guluhin ang schedule. Ngayon, ibabawas sa sahod ayon sa patakaran. Naiintindihan ko na. 20 mesa ng mga customer nakaupo na at naghihintay ng pagkain. Ngayon ka pa dumating. Tumigil ang balsa.
Nanghiram ako ng bangka sa kalapit na nayon. Kaya nahuli ako. Pero hindi iyan pakikinggan ng mga customer. Bibilisan ko ang paggawa. Pagkatapos babawi ako. Kapag hindi nabawi, wasakin na lang ang karatula. Lanta na pati mga dahon. Lumampas na ang presyo sa palengke kaninang umaga. Sariwa pa sana kaninang umaga. Tumigil ang balsa. Kukunin ko ang mga gulay, wala akong pakialam sa dahilan. Boss Lin, siguradong maihatid ko ang mga sample. Bigyan niyo lang ako ng kalahating oras pa. Manager Chen, may pagpupulong tayo 10:00. Kailangan nating maibigay ang mga sample. Kung hindi, sila muna ang titingin. Ang kooperatiba sa kalapit na nayon. Ang order na nagkakahalaga ng 200,000 ay nasa iisang ilog lang. Dalhin sa kabilang Pampang, 200 piso ang upa sa bangka. Mga tao lang ang sinasakay, hindi ganoon karaming kargamento. 200, nangulimbat ka ba ng pera? Mahalaga ba sa iyo ang presyo, Liu Ziyuan? Kahapon, 600 piso. 3 buwan ka nang nagkakautang. Ngayong araw, 200 para sa isang tawid. Wang Yong, kahapon sinabi mong 5 piso lang ang halaga. Hindi raw sulit ang balsa. Ngayon, malinaw na ba sa iyo? Sulit ba o hindi ang 5 piso? Boss ng construction site. Boss, pupunta na po ako agad. Nasa kabilang Pampang na agad ang mga materyales. Kanina pa kami naghihintay. Wala pa ring taong dumarating. Kapag hindi pa rin tayo makapagsimula ngayon, hindi naman ako nagpapalit ng tao. Nagkaproblema lang sa balsa rito sa amin. Wala akong pakialam kung anong bangka yan. Hindi matatapos ang trabaho. Maghahanap ako ng taong kayang gumawa. Ikaw na ang nasusunog sa sarili mong apoy. Wala ka nang masasabi, ano? Mang Liu, nagtaas na ng pasahe ang lahat ng bangka sa kalapit na nayon. May ilan pang ang ayaw tumanggap ng pasahero. Lahat ay nagsisiksikan ngayon sa pantalan. Dumarami ng dumarami ang mga tao. Gusto mo bang puntahan at tingnan? Alam kong hindi makakaalis ang balsa. Pero pumunta ka pa rin. Baka sakaling gumaan ang loob ng lahat. Kahapon sa pantalan, ako na mismo. Ay minsan nang nakiusap para sa kanila. Ngayon, ako naman ang pupunta. Pero hindi pa rin makakaalis ang balsa. Kung ganoon, ano ang balak mong gawin? Pupunta sa bayan para makiusap. At humingi ng palugi. Dati, lagi kong iniisip. Na hindi madali ang buhay ng mga taga nayon. Kaya kung kaya nating magbigay ginhawa, magbigay tayo. Ngayon ko lang naunawaan. Nasa huli, may kapalit ang bawat kaginhawahan. At ang kapalit ay ang pagkakamali ko. Kumusta naman ang mga nasa pantalan? Hayaan muna silang humanap ng paraan. Tumawid sila ng sarili nila. Huwag na kayong magtanong tungkol sa balsa. Hindi na ito tungkol sa mahal o mura. Tungkol ito sa mga sample ni Manager Chen. Kapag hindi pa rin makatawid, ang order na nagkakahalaga ng 200,000. Mapupunta na ito sa kooperatiba sa kalapit na nayon. Huwag na kayong magtanong tungkol sa balsa. Hindi na ito tungkol sa kung mahal o mura. Kundi sa mga sample ng Chen mo. Kapag hindi ito naihatid, mawawala ang order na 200,000 yuan. At mapupunta ito sa kooperatiba ng kabilang nayon. May nangyari na naman. Ano na naman ito? Sa bandang ibaba ng ilog ngayon, may ilang pribadong bangka. Nang marinig nilang tumigil si Mang Liu, hindi na sila naniningil kada biyahe. Lahat sila nagtataas ng pamasahe. Baka mas mataas pa ang singil nila sa susunod. Kung araw-araw na lang ganito, sino pa ang makakaya nito? 5 yuan lang ang singil ni Mang Liu. Siya pala. Siya ang matagal nang sumasalo para sa atin. Wala na ang order. Anong order? Ang planta ng Kinghe. Ang order ng sample na nagkakahalaga ng 200,000 yuan. Hindi na ihatid bago mag-9:30. Napirmahan na nila. Ng kooperatiba ng kabilang nayon. Talo na talaga tayo. Hindi pa naman dapat matalo. Talo na tayo, tapos na. Bakit mo ako tinitingnan? Hindi naman ikaw ang nakakuha ng order. Ano naman ang kinalaman ko roon? Hindi tumigil ang bangka kahapon. Nakarating ang sample na ito bago mag-9:30. Pero tumigil ang bangka. Dahil hindi maayos ang mga papeles. Wang Yong, gagamitin mo pa rin ba ang palusot na iyan? Hindi ito tungkol sa ilang baryang kikitain. Ito ang linya ng supply ng buong nayon ng Liujia. Para sa mga produktong pantubig. At kinuha ito ng iba. Malaking gulo na ito. Boss, pupunta ako roon agad. Ikaw, laging agad ang sagot. Buong umaga na akong nakikinig sa iyo. Nahuli ka, pati mga manggagawa nahuli na rin. Naiwan ang mga materyales sa pantalan sa kabilang Pampang. Walang tumatanggap ng semento, tubo o mga tile. Kalahating araw na namang tigil ang trabaho ngayong umaga. Sino ang sasagot sa lugi? Boss, nagkaproblema lang ang ferry. Gumagawa na ako ng paraan. Wala akong pakialam kung anong bangka yan. Ikaw ang tumanggap ng trabahong ito. Ikaw rin ang nangakong matatapos ito sa oras. Hindi makakatawid ang mga materyales ngayong araw. Bayad sa nasayang na oras.
Bayad sa pagkaantala ng mga materyales. Ikaw na ang makipag-ayos sa accounting. Boss, hindi pwede yan. Ako na lang ba ang sasagot sa lahat? Kung hindi ikaw, sino ang sasagot? Isama mo na rin ang buong ilog sa kwenta. Nagbayad din si Boss Wang. Tinawagan ko na siya. Kasama mo akong nagtrabaho buong araw ngayon. Pero hindi rin tayo makakatawid ngayon. Bahala na si Kuya Wang sa gusto niyang gawin. Mukhang sumusunod naman siya sa mga patakaran. Ngayon, siya mismo ang napadpad sa pampang. Tigilan mo ang mga pasaring mo. Wala akong pinaparinggan. Wala na ang kalahating araw kong sahod ngayon. Hindi makatawid ang mga materyales. Hindi matutuloy ang trabaho. Ikaw ang kontratista rito. Kailangan mong bigyan kami ng paliwanag. Wang Yong, ang inilabas mong pera kahapon ay 600 yuan at ngayon ay binawi mo. Kabuhayan ito ng buong nayon. Dala mo ba ang multa ni Liu Ziyuan? Pati ang sertipiko ng ferry, dala mo ba? Ano mang kulang, ako ang maghahabol at magdadala. Ang pinakamalaking problema mo ngayon ay hindi lang ang mga papeles. Ano pa ba? Ang tawiran mong ito. Bagamat tawirang para sa kaginhawahan ng baryo. Dahil sa paghinto nito ngayon at sa reklamong inihain. Kailangan nating pag-isipang maibalik agad ang operasyon. Mabuti sana kung makapaglabas ang baryo ng deklarasyon ng kahalagahan ng balsa. Deklarasyon ng kahalagahan ng balsa. Mapatutunayan nitong ang sasakyang pantawid na ito ay talagang mahalaga sa pang-araw-araw na paglalakbay ng mga residente. Sa pagpunta sa palengke, paghahatid ng mga paninda, pagpasok sa trabaho at pagpapagamot. Pipirma ang mga residente. Tatatakan ito ng komite ng baryo. Ako na ang aasikaso. May iba pa. Kung ang nagreklamo ay patuloy na maghahain ng karagdagang saloobin. Hahaba ang oras ng muling pag-apruba. Ang pagwawasto ay pagwawasto. Kailangan ding suriin ang talaan ng reklamo. Kung ganoon, kailangan pa bang magbigay ng karagdagang paliwanag si Wang Yong? Hindi naman niya kailangang bawiin ang reklamo. Pero kung aamin siya matapos maisagawa ang mga pagwawasto, at hindi na maghahain ng karagdagang reklamo, mas magiging maayos ang proseso. Kailangan pa rin natin siyang hanapin. Kailangan natin siyang pakiusapan. Ayon sa proseso, kung ano ang kulang, iyon ang pupunan. Mga salbabida at karatulan ng paalala. Talaan ng kargamento at formularyo ng pirma ng mga pasahero. Muling inspeksyon sa lugar. Walang maaaring mawala kahit isa. Ihahanda ko ang lahat. Kung ganoon, bilisan mo. Hindi maliit ang problemang kinakaharap ng baryo ninyo ngayon. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Ziyuan, paano kung walang pumirma sa baryo? Kung ganoon, ang sasakyang pantawid na ito ay wala ng tunay na dahilan para bumiyahe. Boss Lin, pasensya na po. Sino ba ang Wang Yong ng nayo ng Liujia? Ako iyon. Bakit mo ako hinahanap? Lin Jiangwo ang pangalan ko. Ako ang may-ari ng planta ng Qinghe. Ito ang kaninang umaga. Nakinanselang talaan ng mga sample. Ito naman ang talaan ng kooperatiba ng Sinkiao. Para sa mga produktong pantubig ng nayo ng Liujia. Katayuan, kanselado ang pansamantalang kontrata. Kinansela ang pansamantalang kontrata sa pagkuha. Hindi ako pumunta rito para makipagmura ngayon. Pumunta ako para magtanong. Tungkol sa nayo ng Liujia. Saan naputol ang linya ng supply ng mga produktong pantubig na ito? Hindi natuloy ang negosyo ninyo. Kaya bakit ninyo ako hinahanap? Huminto ang balsa dahil kay Liu Ziyuan. Hindi na ayos ang mga papeles. Maaaring itama ang mga papeles kung hindi maayos ang mga ito. Pero may narinig ako. 3 buwan kang may utang na bayad sa balsa. Nang singilin ka niya, bumawi ka sa pamamagitan ng pagreklamo. May mali ba sa pagreklamo ko? Hindi naman talaga sumusunod sa pamantayan ang balsa niya. Maaari mong sabihing nagreklamo ka ayon sa mga alituntunin. Pero ang hindi pagbabayad ng utang sa balsa, bayaran mo muna. Bahagi rin ba iyon ng mga alituntunin? Bakit hanggang ngayon? Hindi mo pa rin masagot ang tanong na iyan. Hindi sumusunod sa pamantayan ang balsa ni Liu Ziyuan. Susuriin yan ng mga otoridad. Pero may utang ka at hindi ka nagbabayad. At pinahinto mo pa ang balsa na ginagamit ng lahat sa pagtawid. Makikita rin ng mga taga-baryo ang usaping ito. Ang nasayang ngayong araw ay isang talaan ng sample na nagkakahalaga ng 200,000. Bukas, ang mawawala ay maaaring ang buong linya ng supply. Boss Lin, may pagkakataon pa ba para maitama ang lahat? Meron. Ang bangka ni Liu Ziyuan. Kung maibabalik sa ayos ang serbisyo, maaari kong bigyan ang nayo ng Liujia ng isang huling pagkakataon. Kailan? Bukas ng umaga. Pero ang kondisyon ay maaprubahan ang muling pagbubukas ng pantalan. At makarating sa oras ang mga sample ng produkto. At ikaw na siyang nagsumbong. Huwag ka nang magdagdag pa ng reklamo. Bakit kita susundin? Hindi mo kailangang sundin ako. Pero hindi mo maikakaila na ikaw ang nakaapekto sa pagbiyahe ng lahat. Ano pa ang hinihintay mo riyan? Hindi nakapunta si inay sa bayan para kumuha ng gamot ngayon. Hindi ba dapat sasakay siya ng bangka? Anong bangka? Dumaan ang mga taga-nayon sa tapat ng bahay natin ngayon. Pero walang pumasok. Wala man lang bumati. Dati, tinatawag pa ako ni Chachen. At binabati ako bilang Xiaoqin. Ngayon, kapag nakikita nila ako, lumilihi sila. At akala mo pa rin. Usapin lang ito ng dangal.
Inay, bakit po kayo lumabas? Masakit ang binti ninyo. Anong papel po iyon? Mga dokumentong nagpapatunay na si Liu Ziyuan. At ang bangkang iyon ay may mga kinakailangang papeles. Anak, huwag ka nang makialam dito. Hindi ako nakakuha ng gamot ngayon. Dati, sa tuwing dumadaong si Liu Ziyuan, hinihintay niyang tuluyang huminto ang bangka bago niya ako pinasasakay. Sabi niya, mahina ang mga binti ko. Kaya hindi pwedeng magmadali. Sumasakay ka sa bangka niya. 3 buwan ka nang hindi nagbabayad ng pamasahe. At ikaw pa ang nagpahinto sa bangka niya. Kahapon, dangal mo lang ang iniisip mo. Ngayon, buong dayon ang hinarangan mo. Tama ang sinabi ni inay. Pinagbabayad ka ng amo ng construction site. At galit din sa iyo ang mga taga na yon. Kung magmamatigas ka pa, paano haharap ang pamilya natin? Sa mga tao sa nayon. Ako. Nagalit lang talaga ako noon. Hindi ko inakalang. Aabot sa ganito ang lahat. Naiinis ang tao. Pero dapat pa rin kilalanin ang tama at mali. Ano naman iyan? Ito ang gagamitin sa muling pagbubukas ng serbisyo sa bayan. Nakasaad dito na kailangang ayusin ang bangka ni Liu Ziyuan. Kailangan din kumpletuhin ang mga dokumento. Dapat maipatupad ang mga patakaran. Walang mali sa mga iyon. Pero ang bangkang ito, hindi ba ang nayon ng Liu Jia, ay nangangailangan ng biyahe patawid araw-araw. Kayo mismo ang dapat magpaliwanag ng malinaw. Tingnan ko ang mga pirma ng mga taga-nayon. At ang selyo ng komite ng nayon. Maaari kayong humiling ng prioridad sa muling pag-apruba. Para sa pagpapadala ng mga produkto, pagpasok sa trabaho at pagpapagamot. Kasama rin ang pagdadala ng mga produktong pantubig. Nakasulat na ang lahat ng iyan. Pipirma ako. Pipirma rin ako. Pipirma ako. Kahapon, wala rin akong naipagtanggol kay Ziyuan. Pero ngayon, kailangan kong lagdaan ang papel na ito. Pipirma ako. Hindi pwedeng mabulok ang mga gulay ko sa pantalan ng kalahating araw. Hindi makapaghihintay ang kusina ng restaurant ko. Pipirma ako. Wang Xiulian, Wang Xiulian. Inay, dahan-dahan po. Ibigay mo sa akin ang panulat. Pumirma ka rin. Pipirma na ako, hindi ba? Ibig sabihin, aaminin kong ako ang mali. Hanggang ngayon, takot ka pa ring umamin. Wang Yong, pumirma ka na. Deklarasyon ng kahalagahan ng balsa. Huwag mong hayaang si inay na naman ang yumuko para sa iyo. Huwag mong hayaang si inay na naman ang yumuko para sa iyo. Deklarasyon ng kahalagahan ng balsa. Deklarasyon ng kahalagahan ng balsa para sa daungan ng nayon ng Liu Jia. Wang Yong, pumirma ka na. Aling Wang Xiulian, pakihawak muna ang panulat. Pirmahan mo ang deklarasyon ng kahalagahan ng balsa. Hilao si Chen Lu. Ang deklarasyon ng kahalagahan ng balsa ay magpapatunay lamang sa pangangailangan ng bangkang ito. Ang deklarasyon ng kahalagahan ng balsa ay nagpapatunay na mahalaga ito sa nayon, Hilao si. Sa daungan ng Liu Jia, kailangan ang balsa para sa mga tao. Hilao si Chen Wan, Chen Shai. Kailangan ng balsa para sa kabuhayan ng mga tao. Hilao si Chen Ting, Chen Shu, Zhang Zai. Para maibalik ang serbisyo sa daungan ng Liu Jia, kailangan nating ayusin ang lahat, Chen. Para maibalik ang serbisyo sa daungan ng Liu Jia, kailangan mo ring pumunta sa bayan at magsumite ng isa pa. Ano namang paliwanag iyon, deklarasyon ng kahalagahan ng balsa sa daungan ng Liu Jia. Deklarasyon ng kahalagahan ng balsa sa daungan ng Liu Jia, anong paliwanag iyon? Deklarasyon ng kahalagahan ng balsa sa daungan ng Liu Jia, ano ba ang ibig sabihin nito, Ilao si Chen Hao? Ipinapakita ng deklarasyon ng kahalagahan ng balsa sa daungan ng Liu Jia na kinikilala mo si Liu Ziyuan. Pagkatapos ng pagsasaayos, ipoproseso ito ayon sa resulta ng pagsusuri. Kailangan ng balsa sa daungan ng Liu Jia, pagkatapos ng pagsasaayos, ipoproseso ito ayon sa resulta ng pagsusuri. Deklarasyon ng kahalagahan ng balsa sa daungan ng Liu Jia. Pagkatapos ng pagsasaayos, ipoproseso ito ayon sa resulta ng pagsusuri. Hilao Hua. Narito na ang talaan ng mga kargamento. Nasa loob na rin ang talaan ng mga pirma ng pasahero. Pati ang mga salbabida. Naipaghanda na ang lahat. Ihahatid sa daungan ngayong hapon. Paano naman ang deklarasyon ng kahalagahan ng balsa? Narito na ang talaan ng mga kargamento. Nasa loob na rin ang talaan ng mga pirma ng pasahero. Pati ang mga salbabida. Naipaghanda na ang lahat. Ihahatid sa daungan ngayong hapon. Paano naman ang deklarasyon ng kahalagahan ng balsa? Isang kopya lang ang kailangan. Pirma ni Wang Yong at tatak ng komite ng nayon. Napirmahan na nila. May tatak na ba ng pinuno ng nayon? Ako na ang tatatak dito. Wang Xiulian. Dadalhin ko ito sa bayan ngayong hapon. Kung gayon, makakapaglayag na ba agad ang balsa? Wang Xiulian, may isang bagay pa. Kailangan mo ring magsumite ng karagdagang paliwanag ng nagreklamo. Inay, ang pagpirma ay unang hakbang lamang. Kailangan mo ring ikaw mismo ang magpaliwanag ng maayos. Kung hindi, wag mo na akong tawaging inay. Wala akong anak na katulad mo. Isang anak na walang alam sa tamang asal. Wang Yong, wag ka nang magpatumpik-tumpik. Nag-aatubili ka pa rin. Pupunta ako. Buong nayon na ang nakakaalam na yumuko na ako. Saan ko pa ilalagay ang mukha ko?
Sa ganitong oras, mukha mo pa rin ang iniisip mo. Mas mahalaga ba ang mukha mo? Kaysa sa paglalakbay ng buong nayon. Hindi mo ipinahinto ang balsa para lamang makasakay. Ginawa mo iyon para wala nang ibang makasakay. Alam kong mainitin ang ulo mo, anak. At mahalaga sa iyo ang dangal pero hindi naman masama ang kalooban mo. Kung alam mong mali ka, umamin ka. Sa pakikitungo sa kapwa, hindi pwedeng puro sarili mong dangal ang iniisip mo. Dapat mong isipin ang magiging bunga. Nakapirma na ang nayon. Kung hindi pupunta si Wang Yong para magsumite ng paliwanag. Magkano ang bayad? Pinakamababa, 1 araw ang aabutin. Kung pupunta siya o hindi, nasa kanya na iyon. Ang balsa ko ay bibiyahe na ayon sa mga patakaran. 1, 2, 3. Pumili ka. Wang Yong. Aba, grabe. Boss, bakit tumawag na naman siya kagabi? Nasa kabilang pampang ang mga materyales. Kalahating araw nang naghihintay ang mga manggagawa at nasasayang ang oras sa trabaho. Ibabawas ang bayad sa utang mo sa kontrata. Ganoon ba talaga ang sinabi niya? Naipadala na rin ang text message. Sobra naman ang lupit ng amo na ito. May sarili rin silang binibilang na bayarin. Noon, si Liu Ziyuan. Hindi ko pa siningil si ikaw. Inay, lumabas po kayo. Ano po ang kailangan ninyo? Natatakot akong umurong ka na naman. Pumunta ka sa bayan ngayon at kumpletuhin ang salaysay. Humingi ka ng maayos ng tawad. Pupunta ako. Si Liu Ziyuan naman. Baka hindi nga ako payagang sumakay. Hindi ka pupunta roon para sumakay ng balsa. Hindi ko nakuha ang gamot ko kahapon. Nawala ang tala ni Chen mo. Hindi na ibenta ni Aling Chen ang mga itlog ng manok. Binawasan din ng proyekto ang bayad sa iyo. Hindi ito basta bugso ng damdamin. Isa itong bagay na maaayos pa. Tama ang sinabi ng nanay ni Wang Yong. Sige, ako na ang pupunta. Nasa atin na ang tatak ng komite ng nayon. Sapat na ang mga lagda ng mga taga-nayon. Ako si Lin Jiangwu mula sa planta ng Qinghe. Mapatutunayan ito ni Lin Jiangwu. Ang pantalan ng nayon ng Liu Jia ang gagamitin para sa mga sample. Malaki ang aktual na epekto nito sa transportasyon. Nakasulat na sa salaysay ang paliwanag sa sitwasyon. Ang kulang na lang ay ang pangalan ng nagreklamo. Karagdagang paliwanag. Ako si Wang Yong. Kailangan mong magbigay ng karagdagang paliwanag. Isulat ng malinaw kung magpapatuloy ba o hindi. Karagdagang paliwanag, isulat ng malinaw kung magpapatuloy ba o hindi. Karagdagang paliwanag at mga idinagdag na puna. Kinilala ba ang mga pagbabago? Resulta ng muling pagsusuri. Maaaring magsagawa ng muling pagsusuri sa aktual na lugar. Kuya Liu, maaari bang ihatid ang mga sample sa biyahe na ito? Depende iyon sa pantalan mo. Tingnan muna natin ang proseso ng pagsusuri. Kapag naaprubahan ang proseso, ako ang magpapasimula ng biyahe. Maghintay muna si Liu Ziyuan sa balsa. Pagkatapos ng muling pagsusuri, saka tayo magpasya. Napakalaki ng dami. Kumpleto ang kagamitan. Talaan ng mga lagda ng mga pasahero. Talaan ng pagpaparehistro ng kargamento. Kumpleto ang lahat ng buwanang talaan ng bayarin. Paano hahawakan ang pansamantalang pagdaong? Idaong lamang sa itinakdang lugar. Itala ng maaga ang anumang espesyal na sitwasyon. Maaaring ipatupad ang kasunduan sa pagtawid. Ngunit dapat itong ilathala at ipaalam sa publiko. Ihaharap ito sa komite ng nayon para sa record. Tungkol sa pansamantalang pagsuspinde ng pagsakay. Dapat malinaw na nakasaad ang dahilan at takdang panahon. Hindi ito maaaring walang takdang hangganan. Layang Dexing. Pinunit ni Wang Yong ang talaan at ginulo ang lugar. Layang Dexing. Nakaapekto ito sa kaayusan ng pagtawid. Layang Dexing. 3 buwang panahon ng pagmamasid ang itatala ng komite ng nayon. Layang Dexing. Paano naman ang sobrang bigat na kargamento? Hahatiin ito sa mga biyahe at hindi isisiksik. Inaprubahan ni. Naipasa ang muling pagsusuri sa mga pagbabago ng pantalan ng nayon ng Liu Jia. Pinapayagang ibalik ang serbisyong pagtawid para sa kaginhawahan ng mga tao. Ayos, nakabalik na rin tayo. Unang biyahe ngayon. Sundin ang talaan ng pagpaparehistro. Isang kahon ng mga sample ng produktong pantubig ni Chen Mo. Pumunta sa planta ng Qinghe. Sa tawiran ng Liu Jia. Sandali, mauna na ako. Wang Yong, ano na naman ang balak mo? Ang mga materyales sa proyekto ko. Nasa kabilang pampang. Iyan ang sinabi ng amo kanina. Kapag hindi kayo tumawid ngayon, ako ang sasagot sa lahat ng pagkalugi. Liu Ziyuan, may idadagdag ako. Napirmahan na rin ang paliwanag. Naaprubahan na rin ang muling pagsusuri. Ako muna ang sasakay sa biyaheng ito. Hindi aabot ang mga paninda ko bago mag-10:00. Mawawala ang pagkakataon kung magpadala ng mga sample.
Ang ginagawa mo ay negosyo. Negosyo rin ang ginagawa ko. Ang pinatigil mo noon ay ang negosyo ng buong nayon. Matanda na ang lugar ng konstruksyon. Wang Yong, nasaan ka? Nasa kabilang pampang pa ang mga materyales. Naghihintay na naman ang mga manggagawa sa pantalan. Amo, kagagaling lang sa paghinto ng bangka. Sasakay ako agad sa unang biyahe. Nakapila ka ba para sa unang biyahe? Narinig kong ikaw ang nagsumbong. Para ipahinto ang bangka ng ibang tao. Ngayon gusto mo pang sumingit sa pila. Wang Yong, tinanggap mo ang trabahong iyan. Ikaw ang may gawa ng problemang ito. Kung may dapat bayaran, magbayad ka ayon sa kontrata. Huwag mong ipasagot sa iba ang utang mo. Wang Yong, huwag ka nang sumingit. 2 araw mo nang pinaghihintay ang mga tao. Ziyuan, paunahin mo na ang mga dapat nang umalis. Inay, kailangan ko ring magbayad ng danyos. Bayaran mo ang dapat mong bayaran. Huwag mo nang hayaang iba ang magbayad para sa iyo. Unang biyahe matapos muling magbukas. Ay rehistro sa oras ang mga sample ni Chen mo. Dahil malapit na ang takdang oras, unahin ang pagpaparehistro. Isang kahon ng mga sample ng yamang tubig ni Chen mo. Pupunta sa planta ng Kinghe. Tumitimbang ng humigit kumulang 11.5 kilo. Magsuot ng salbabida at pumirma. Paano naman ako? Tingnan mo munang mabuti. Irehistro ang kargamento at magbayad ng dagdag sa sobrang bigat. Muling nagbukas ang tawiran ngayon. Ayon sa kasunduan sa pagtawid, kailangang magparehistro at magbayad ng dagdag sa sobrang bigat. Magsuot ng salbabida. Kasunduan sa pagtawid, kailangang magbayad muna bago sumakay. Dapat magparehistro at magbayad ng dagdag sa sobrang bigat. Magsuot ng salbabida. Hindi ito espesyal na pabor kaninuman. Ayon sa kasunduan sa pagtawid, kailangang magparehistro at magbayad ng dagdag sa sobrang bigat. Naitala na ng komite ng ngayon ang kasunduan. Pansamantalang ipinagbabawal ang pagsakay. May takdang panahon ito at may dahilan. Hindi ito personal na pagtanggi sa pagsakay. Ipinatutupad lamang ang mga opisyal na alituntunin. Iyan ang tunay na kahulugan ng mga patakaran. Kasunduan sa pagtawid. Kuya Liu, nagmamadali rin ang kusina ng tindahan ko. May takdang oras ang mga sample. Mauna ka na, sasakay rin ako. Sige, magpaparehistro rin ako. Isang kahon ng itlog. Kapitbahay Liu, ayos ang mga itlog. Ilagay sa loob na bahagi ng bangka. Sige, susundin ko ang ayos. Pupunta si Wang Xiulian sa klinika ng bayan para kumuha ng gamot. Sasamahan siya ni Liang Xiaoqin. Manugang, magsuot ka muna. Ziyuan, tungkol sa nangyari kahapon sa bahay namin. Patawad sa iyo. Manugang, sumakay ka na muna. Huwag patagalin ang pagkuha ng gamot. Pupunta rin ako sa kabilang pampang. Isang bag ng mga gamit sa lugar ng trabaho. Magpaparehistro ako. 5 tuntunin. 3 buwan mula sa araw na ito. Kasunduan sa pagtawid. Kung tatawid ka sa tulay, makakasakay ako. Dahil hindi ko hinarangan ang daan ng iba. Sasamahan ko si inay sa pagkuha ng gamot. Pumunta ka sa lugar ng trabaho at humanap ka ng paraan. Sige, kasalanan ko ang lahat ng nangyari. Handa akong panagutan ito. Tatawid ako sa tulay. Ayos na. Isara at higpitan ang pagkakakabit. Pindutin mo lang ito para bumaba. Unang biyahe, planta ng Kinghe. Ospital ng bayan ang planta ng Kinghe. Mas matatag pa rin ang bangkang ito. Nakasanayan ko na kasi noon. Hindi ko alam kung gaano pala ito kahalaga. Sa susunod, pupunta ako ng mas maaga sa pantalan. Mas mag-advance ka ng kaunti. Huwag mo nang paghintayin ang mga tao. Boss, tatawid ako sa tulay ngayon. Ibabawas sa kontrata ang gasto sa pagkaantala mo at pagkakabalam ng materyales. Ibabawas iyon sa bayad ayon sa kontrata. Makakapagpatuloy ka pa ba pagkatapos nito? Makakakuha ka pa ng trabaho depende sa ipapakita mo. Ikaw ang may kagagawa nito. Ikaw ang mag-ayos ng kalat na ginawa mo. 10. Kakabalik lang ng serbisyo. Magparehistro na. Medyo naantala lang ang pagbababa ng mga kahon. Ayos ang temperatura. Walang problema ang kondisyon ng mga sample. Yung order kahapon na ibigay na sa bagong tulay. Opo, ito ang plano ng konstruksyon sa susunod na linggo. Boss Lin. Ang ipinadala ko ay ang inayos na nayon ng Liujia. Huwag mo na akong bigyan ulit ha. Si Hilaosi, papunta sa bukana ng bayan. 5 piso. Pumunta si Aling Chen sa palengke. Isang kahon ng itlog. Iparehistro ang kahon ng itlog. Ilagay sa loob ng bangka. Itali mo. Kumuha ng 2 kahon ng pechay. 2 kahon, 2 biyahe. Kung 2 biyahe, hindi na ako magmamadali. Pumunta si Huang Jiabao sa kainan sa Kinghe. Chef, 1 pakete. Maaga ako ngayon ng kalahating oras. Hahaha. Mang Liu, nakabalik na ang trial shipment. Maganda, panindigan mo. Opo, pananagutan ko. Simula ngayon, sa iyo dadaan ang mga sample ng planta. Sa pantalang ito, magbibigay ako ng abiso 1 araw ng mas maaga. Magpaparehistro rin ako ng maaga. Aalis ang bangka sa tamang oras. Ganoon na lang ang gawin natin.
Nay, nakuha ko na ang gamot. Nakuha ko na. Mang Liu, pupunta na ako sa konstruksyon. Malayo ang daan sa tulay. Umalis ka ng mas maaga. Mag-ingat ka. Opo, naiintindihan ko na. Pupunta si Wang Yong sa kabilang pampang na lugar ng trabaho. Isang bag ng mga kagamitan. Tapos na ang suspension. Nandito na. Magparehistro. Bangka ng Liu Jia, nakasuot na ang mga salbabida. Nakasuot na ang salbabida. Pagkasakay mo, wag nang mangutang. Hindi na ako mangungutang. Huwag mo nang idamay ang buong nayon sa problema mo. Hindi ka makakatawid sa ilog. Natatandaan ko na, hindi na ito maulit. Kasunduan ng nayon, kasunduan sa pagtawid. 13 taon na akong tumatawid sa ilog na ito. Ayon sa Artikulo 24 ng kasunduan sa pagtawid, dapat itong mairehistro sa komite ng nayon. Kasunduan ng nayon, kasunduan sa pagtawid. Ngayon ko lang naunawaan. Ang kasunduan ng nayon, ngayon ko lang naunawaan. Ayon sa Artikulo 24, kailangang. Hindi pwedeng umasa lang sa pakiusap. Kailangan ding sundin ang malinaw na mga alituntunin. Mang Liu, opo. Sa susunod, pupunta ako ng mas maaga sa pantalan. Magbabayad din ako sa tamang oras. Magparehistro muna. Saka sumakay. Tandaan mo iyan. Saka sumakay. Tandaan mo iyan.